Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang hamon ni Carlos kay Annalyn, patunayan mo. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay ng pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa bahay ng pamilya Tanyag, nag-uusap sila Giselle, Don Pepe at Robert tungkol sa nangyari sa kanya. Sabi ni Don Pepe, bakit naman kasi pumunta ka doon, hayan tuloy ang nangyari sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka sinaksak o binaril. Sabi naman ni Giselle, wala pa naman suspect kung sino talaga ang gumawa sa'yo. Pero malakas ang kutob ni RJ na si Carlos ang gumawa nito sa kanya. Wala lang siyang makuwang matibay na ebidensya na magpapatunay na si Carlos ang may gawa. Dahil hindi nila nakita at namukhaan ang pumukpok kay RJ dahil nakasuot ito ng hoodie. At ganun din ang paniniwala ni Annalyn kasi na impluwensyahan na siya ni Robert na si Annalyn at mag-isip ng tungkol ng masama kay Carlos. Sabi ni Giselle, posible pa din na si Carlos ang gumawa sa nito dahil pumunta ka sa bachelor's party. Pangalawa, hindi ka imbitado at pangatlo, sinapak mo siya at ang gagawin niya ay gumanti sa'yo. Sabi naman ni RJ, pwedeng ganon pero wala tayong ebidensya na mapakita kaya lalong hindi makapante si RJ kay Carlos lalo na't malapit na ang kasal nilang dalawa ni Lynette. Pinakiusapan ni Don Zepe si Obeng kung pwede umiwas na lang muna siya kay Carlos at Lynette. Hayaan mo na sila at ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pagbawi ng Apex. Dapat masupil natin ang halimaw na gustong magreyna-reynahan dyan sa Apex. Maya-maya dumating si Doc Ray sa bahay nila at ikinagalit ito ni Giselle. Sabi ni Giselle, ang kapal din ng mukha mo Dr. Meneses. Pinagkatiwalaan ka namin nung pala kakam-ikalam sa kalaban namin. At bigla niyang sinampal si Dr. Meneses. Nagmulat naman si Oben sa ginawa ni Giselle at pinigilan niya ito. Sabi ni Robert, mali ang iniisip mo kay Ray dahil ako ang pumilit sa kanya na tanggapin ang posisyon. Sabi naman ni Doc Ray, hindi ko tinanggap ang posisyon kaya lang kinumbinsi ako ni Robert na huwag umalis ng Apex dahil para maging mataan niyo ako sa loob at para malaman natin ang lahat na plano at gagawin ni Moira. Kaya huwag mo naman sanang isipin na sinira ko ang tiwala ninyo dahil mahalaga sa akin ang Apex at gusto ko rin pangalagaan ito para sa inyo at para sa mga taong umaasa dito at hindi ko magagawa yun kung aalis ako. Sabi ni Don Pepe, may punto siya Giselle, kaya sabi ni Giselle, naiintindihan ko na ngayon at nagsorry siya kay Doc Ray. Nadala lang siya ng emosyon niya dahil hanggang ngayon ay sobrang sama pa din ang loob niya dahil sa pagkawala sa pamilya nila ng Apex. Sabi ni Doc Ray, babalik ang Apex sa mata niya. Sabi naman ni Giselle, sana nga at huwag ang dinungitan panyag na naandun. Samantala, sa East Range Hospital, magkausap si Lynette at Carlos sa hallway tungkol kay Annalyn. Sabi ni Lynette, nakausap niya na si Annalyn kagabi at nanako naman siya na susubukan niya na maibalik ulit katulad ng dati. Sabi naman ni Carlos, naniniwala naman siya na maibabalik nila ni Annalyn ang dati at alam niya kung bakit nagbago ang pakikitungo ni Annalyn sa kanya dahil sinisiraan siya ni RJ at mas papanigan ni Annalyn ang tatay niya kahit puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya sa akin. Kaya kinausap ni Carlos si Lynette na umiwas muna si Annalyn kay Robert dahil hanggat nandyan si RJ ay hindi magiging okay sila ni Annalyn. Kaya naman nagulat si Lynette at hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Annalyn na iwasan niya muna si Robert. Sabi ni Lynette kay Carlos, sige subukan kong kausapin si Annalyn tungkol dito. Samantala, si Nurse Karen at Nurse Ivan naman ay nagpunta sa East Range Hospital para kausapin at humingi ng tulong kay Annalyn dahil umalis na sila sa Apex kaya naghahanap sila ng hospital na mapapasukan. Nakiusap si Nurse Ivan at Nurse Karen kay Annalyn kung pwede silang matulungan na makapasok sa East Range. Total, malapit naman siya kay Doc Carlos. Nagulat si Annalyn sa pakiusap ni Nurse Ivan at Nurse Karen. Ang hindi kasi nila alam ay hindi sila okay ni Doc Carlos sa mayon dahil sa mga nangyari sa kanila. Kaya napaisip si Annalyn kung paano niya pakikiusapan si Doc Carlos. Sinabi ni Annalyn na susubukan niya nakausapin si Doc Carlos tungkol dito at natuwa naman si Nurse Karen at Nurse Ivan. Kaya't nagpasalamat ang dalawa kay Annalyn saka nagpaalam sila at umalis na ang dalawa. Nagyakas loob na pinuntahan ni Annalyn si Doc Carlos sa opisina niya kahit alam niya sa sarili niya na galit ito sa kanya. Naabutan niya itong nagbabasa. Sabi ni Annalyn, makikiusap sana ako kung pwedeng makapasok sila Nurse Karen at Ivan dito sa hospital. Sabi niya kay Doc Carlos. Sabi naman ni Doc Carlos, pasensya na hindi tayo hiring at marami pa tayong mga staff dito at hindi natin kailangan mag-hire ng mga bago.
Kaya tinanong ni Annalyn si Doc Carlos kung galit pa ba ito sa kanya. Sabi ni Doc Carlos, tapos mo akong pagdintaman at pag-isipan ng isang kriminal, may lakas ka pang loob humingi ng favor sa akin? Sabi ni Annalyn, nagsorry na ako sa inyo at sa mismong harapan ng nanay ko, ano pa ba ang gusto mo? Ngayon, mapapatunayan ni Annalyn ang iniisip niya na kapag kaharap niya ang nanay niya ni Doc Carlos ay mabait ito sa kanya. Pero kapag silang dalawa lang, ay pinapersonal siya nito. Kaya nasabi ni Annalyn kay Dr. Carlos na tama ang kutob ko na may kinalaman ka sa nangyari sa tatay ko. At hinamon naman ni Doc Carlos si Annalyn kung yan ang iniisip mo, sige. Dahil sa mga susunod na araw magiging Mrs. Benitez na ang nanay mo at wala ka nang magagawa kaya tanggapin mo na lang. Saka umalis si Doc Carlos. At iniwan niya si Annalyn na galit at nag-iisip na kailangan niyang gumawa ng paraan at humingi ng tulong sa tatay Robert niya na hindi matuloy ang kasal ng nanay Lynette niya dahil batid na ni Annalyn ang tinatagong totoong kulay ni Doc Carlos. Samantala sa opisina ni Lynette habang kausap niya si Giselle at Josa, naikwento ni Lynette ang mga nangyari at mga nasabi ni Annalyn sa kanya sa nakaraan. Sabi ni Giselle, ibig sabihin ba Lynette, hindi ka naniniwala sa anak mo dahil sinasabi mo bang hindi nagsasabi si Annalyn ang totoo sa'yo at sa tingin mo ba kaya magsinungaling sa'yo ni Annalyn? Sinabihan ni Giselle si Lynette na mabait na bata si Annalyn at hindi niya magagawang magsinungaling sa'yo para pagtakpan ang mali ng isang tao. At malay mo, si Carlos meron siyang ugali na hindi mo pa nalalaman. Paano kung kailang kasal ka na, dun lumabas ang tunay na ugali niya. Nag-aalala lang kami sa'yo at lalo na kay Annalyn. Habang si Lynette naman ay nakikinig sa kanila, napaisip si Lynette kung tama ba ang mga sinasabi nila tungkol kay Carlos dahil naiisip din niya ang mga sinabi ni Annalyn nakaraan. Pero nagtatalo ang isip at puso ni Lynette dahil alam niya na mahal nila ni Carlos ang bawat isa. At marami nang nagawa si Carlos para sa kanilang mag-ina at mas naniniwala pa din si Lynette na hindi magagawa yun ni Carlos sa kanya at kay Annalyn. Nagpasalamat na lang si Lynette kay Josa at Giselle sa pagpapaalala nila sa kanila ni Annalyn. Paano kaya mapapatunayan ni Annalyn kay Lynette na totoo ang kutob niya na may kinalaman si Doc Carlos sa nangyari sa tatay Robert niya? At hindi totoo ang pinapakita niyang kambaitan kay Annalyn? Abangan. Madami pa tayong aabangan na tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat po. God bless.